bigyan na lang tayo ng example para ma-appreciate nyo. So, halimbawa, nagsampa ka ng kaso, falsification of public document. Sinasabi mo, itong deed of sale na pinamahan ni Jen Galvez ay hindi totoo kasi pineki ang kanyang pirma. So, ang tanong, paano natin malalaman kung pineki ang pirma niya? Ay di syempre, i-compare mo sa ibang dokumento na may totoo niyang pirma, yung mga ID niya na may totoo niyang pirma. Yes. Kaya lang, sino naman ang magsasabi na, ay, pineki nga yung pirma, hindi ba? Because sometimes, pag magalinging nagpo-forge, halos hindi mo malaman kung meron bang difference or wala. So, dyan papasok yung mga forensic expert. Yung mga forensic expert, pag tiningnan nila yung yung pirma, yung straw, yung gamit ng ballpen, yung kapal ng ink, yung nipis ng ink, di ba? Hanggang doon sa mga dulong detalye na may tuldok ba sa dulo, di ba? Yung bang kanyang stroke ay consistent, di ba? So, yung mga forensic expert, nag-aral sila para malaman nila kung peke yung pirma. Kasi nga, yan dyan tayo nagkakatalo, hindi ba? Kaya lang, ang problema, may mga uri ng ebidensya na napakahirap, napakahirap i-appreciate pagdating sa korte when you present them as evidence. Kasi meron siyang kailangang expert opinion para malaman natin kung number one, ito bang ebidensya na ito ay totoo. At kung totoo, ibig sabihin, hindi pineke, hindi pinabricate, di ba? Pangalawa, kung nalaman natin totoo, ano ang tamang interpretasyon para makita ng korte kung paano siya magagamit. So, yung forensic science is designed precisely, number one, to determine the genuineness of an object evidence. Number two, to preserve its integrity. And number three, to make sure that it will actually be used as evidence in any case in court.